Okay, good evening. This is your teacher Edgar. Okay, ito yung labor natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo na tamang pagre-review sa bar exam. Okay, kung titignan nyo yung 2021 bar syllabus, naka-patterned ang ating practical exercises based on that. So, meron tayong part 1, part 2, part 3, part 4, part 5, hanggang part 8. Makita mo, may fundamental principles, sinusundan natin yung bar syllabus. So, hindi ka maliligaw. Kaya ang tanong ng mga estudyante, yung mga nagwe-webinar, yung marami mga material, saan kami magsisimula? This where you will start. Okay? Tingnan mo yung ginawa kong course curriculum. Nag-start ka, yung labor, hinati ko siya sa 8. So, kapag may tinanong sa yung bar questions, let's say, principle ng, let's say, interpretation of labor laws. So, papasok sa isip mo kagad, fundamental principles. O kaya naman, ang tanong sa'yo, is the RTC has jurisdiction to issue TRO? Ang papasok sa'yo, itong jurisdiction, which is part 8, jurisdiction and remedies. So, start natin ha. Ganito yung practical exercises. So, you go to start. Okay. Makikita mo dito, may PDF ako dito. Nandito lahat yung babasahin mo. Okay? Andyan yung pagkakahati-hati na 8 parts ang labor law para matandaan mo kagad siya. Tapos meron tayo dito na some bar questions and answers. Di ba meron kang binili sa akin na BQA? Ito yon. Kaya babasahin mo uli siya. Ito yung second reading na sinasabi ko. Yung first reading mo, yung hard copy, the second reading is this one. By parts na, hindi na isang buo. Okay, babasahin mo yan. And then, sa gitna, makikita mo yung practical exercises. Ito siya. Okay? Practical exercises yan. Sumunod naman, yung case doctrine, case digest, and doctrine. So, kung may mga cases, ito yon. Tapos may mga doctrine, ito. Ito lang naman ang ina-answer natin sa bar. The different question but the same doctrine every year ang ina-answer natin sa bar. Then the next is objective questions. Ito yung nakakainis, masagutan kasi enumeration. So, nandito na rin yan. So, babasahin mo siya, i-arrange mo, nandiyan ang instructions, nandiyan din ang goal, nandiyan din ang technique na gagawin mo. So, ayan. After that, you have the mock bar questions. Ito yon. Okay? Ayan ang mock bar question. Yan ang gagawin mo for part 1, fundamental principles. Saan mo naman ang tanong, saan mo naman siya sasagutan? Dahil ang ating bar exam ngayon ay computerized, dapat nagsasanay ka na. Nagsasanay ka na gumamit ng computer para hindi nangangalawang ang daliri mo. Okay, tinan mo. Ito yung practical exercises. Ayan yung problem. Basahin nyo na lang. Objectives, technique, practice arranging original answers into ALAC format. So, pag pumunta kayo sa akin, dito, dapat alam nyo na yung ALAC format. Hindi nyo na ako tatanungin dyan. Meron tayong link na binigay ko for the ALAC format. Okay? Dapat alam nyo na yung paano gumawa. Ito yung long-term goal. Ito yung instructions. Okay, the instructions is always the same. Skip the facts. Basahin yung question. Read the facts, then read again the question. Then read the answer and look for the legal basis. Then arrange the original answer to ALAC format or just retype it for objective questions. Dito, huwag nyo ika-copy-paste dahil masisira ang ating gusto ko mangyari, mawawala. So, dapat basahin nyo kunin nyo yung pinaka-legal basis. Huwag nyo gagayain ng UPLC, paikot-ikot yun, tsaka nagle-lecture lang yon. So, makita mo rito, ito yung, nakita mo ha, ito yung practical exercises. So, you put your name there. Sabi rito, what are the salient features of the protection to labor provisions of the Constitution? Ito yung answer, nilagay ko na. Ang gagawin mo, babasahin mo lang yan, and then mag-answer ka dito based in your own words. Pero wag mo ili-left out
yung mga magic words. Kasi hindi naman kita ina-expect na kapag sagot ka ng entoto, ganyan word per word. Kunin mo lang yung pinaka-gist na kailangan mong mangyari, yung thought, tsaka yung magic words, yun ang iya-answer mo. Pero kung pwede mo siyang i-copy, itatype mo siya, retype, pwede mong gawin dyan yon. Kasi, yung pagta-typing, parang pagpapiano yan, nasasaulo ng daliri yan habang nagta-type ka. Okay, ewan ko, may magic yata dun sa ganun, sa mga pianista. Ganyan din yung sa pagta-type, nasasaulo ng daliri yung mga words. The next is, ayan, ganyan din ang question. Practical exercises yan. What are the rights of the employer and employee? Nandun din ang answer. Hahanapin mo dyan yung answer. Ilalagay mo dito in your own words, pero take note of the magic words, yung mga important words. Okay, andyan siya. And then, nakita mo yung objective questions kanina. Ito yung objective questions. Nakita mo yung problem ng students. Napakadali na objective question, pero pag hindi mo nasagutan yan, baka hindi na-checkan ng teacher yung papel mo, itatapon na yan. Kasi biro mo, elements lang, di mo alam. O siyempre, kung ako ang bar examiner mo, bagsak ka na, elements lang, hindi mo alam ang elements ng employer-employee, babagsak na kita. So, kailangan alam mo yon. Kaya meron tayong objective questions. Here, the objectives, the technique, reading and writing objective question, repetition if necessary. Huwag kang magme-memorize ngayon. I told you, nandyan yon. Ano ang technique? Retype the answer. Re-retype mo lang, masasaulo mo na yan. Naglagay dito, tinan mo. What is the basic policy of labor code? Answer, Article 3. Retype it. Masasaulo mo na yan by retyping it. Diyan lang naman ang sauluhan inire-retype, binabasa. What do you mean by the construction of labor? Diba? Retype. Just retype lang. Okay? And last is the mock bar question. Sa mock bar, makikita mo yung answer dun sa bar question answer hard copy. Kaya kailangan hawak mo rin yon. Tignan mo yung problem bar examinees fail because of time pressure to answer all the bar questions. Yan ang nagpapabagsak sa atin. Kaya tayo bumagsak sa mga bar exam kasi time pressure yan. Mag-iisip ka pa. Pero kung sanay ka na mag-answer ng bar questions, ang pagre-review mo puro bar questions, ikaw ang nag-answer, hindi ka na ma-pressured kasi sanay na yung system ng katawan mo Kasi sa mga webinars, wala, makikinig ka lang hanggang matulog ka, 8 oras ka nanonood. Nagbayad ka pa, pinatulog ka lang. Ang mga webinars, mas magaling pa yan sa sleeping pills. Gusto mo antoking ka, manood ka ng webinar, yan, ng seminar, yan, tulog ka niyan. Talo pa sleeping pills niyan. Sabi dito, tingnan mo, objectives. At the end of the task, the bar examiners will be able to answer a particular bar question in ALAC without leaving the important words relevant to the direct answer in less than 8 minutes. So, time yourself ng 8 minutes per question. Subukan nyo lang. Practice makes perfect. Kailangan mag-practice. Kasi pag nakita mo na yung bar question, ay, alam ko na answer dito. Kasi nag-practice ka ang term natin dyan is long-term goal. Ang long-term goal natin is mastery of the subject. Sabi ko dito, do not go straight to the mock bar exams if you have not read the hard copy. Wag na wag, masisira yung ating goal at saka yung ating yung goal. Hindi nyo makukuha yung goal. Tatalino lang kayo pero hindi kayo ipapasa sa bar. Kasi walang practice Practice lang yan. Instructions, read the questions, then the facts of the case. Answer in ALAC format. You may open your BQA hard copy. Pag hindi mo alam ang answer, hanapin mo. Hindi ka pwedeng mag-answer ng mali. Dahil may answer ka na. Ang gusto ko makita sa inyo dyan, yung format, taka yung substance ng answer. Okay? The same. Itatype mo ulit yung name mo. Ito ngayon yung bar questions. Makikita mo yan kung ano yung answer. Walang answer dito, hanapin mo yan. Pero kung tanda mo yung answer, mag-answer ka rito. Okay? Ayan siya. So, ganyan ang gagawin natin. Ganyan ang gagawin ninyo. Kahit 3 hours a day, itong labor, matatapos mo to ng 15 to 20 days. Okay? Then you go to the next subject sa poly. Nakita mo, hindi ka aantukin. Kasi mag-iisip ka. Tsaka, at the same time, nagbabasa ka ng answer,
nagtatype ka, nagpa-practice ka na, diretso na, hindi na yung manonood ka ng webinar. O tapos, magsusulat ka. O dalawa yon, dalawang step yon. Ito, sabayan ito. Kasi, sa bar exam, sabayan, di ba? Pagka may question, mag-answer ka, sabayan yon. Eh, bakit ka magwe-webinar? Eh, hindi ka naman nagba-bar exam doon. Di ba? Dito, sabayan ang gagawin natin. So, dahil sa inyo po, ginawa ko talaga ito para sa mga hindi pumapasa ng bar exam. Yung mga sabi na nating mga minalas, ganon. Ito ay design para sa inyo. I hope na maging, I think 100% papasa kayo if you just follow the steps. Huwag kayong huwag kayong mag-skip. So, hanggang dito na lang. Ito, ano lang to, initial presentation ko lang to. And alam ko hindi pa malinis yung presentation ko. And one more thing. Teka, may nalimutan ako. Ito. At the end of the mock bar, okay, nakalagay dito, was there any bar question and answer under the compartment? Itong compartment lang natin, which is the fundamental principles, that you did not fully understand. If yes, have that portion screenshot at ipopost nyo dito sa Labor Law Enrollees for Bar Law for Dummies training program at doon ko kayo sasagutin. Doon ako mag-video lecture. Pag na-collect ko na lahat yung mga tanong nyo, doon tayo mag-video lecture para nakafocus lang tayo kung ano yung ating panonoorin para hindi kayo aantukin. Okay? Thank you. Medyo mahaba na to. Okay, I will leave now at sana po ay lahat naman tayo papasa sa bar. I'm 100% sure kasi nakafocus tayo sa bar. Thank you very much.